yan, nabalitaan ko, na Grabe to, sinabi daw, kahapon, sabi ni Lisa Tanas, ayon sa ating puting ahas, na pinagtatawanan lang daw ng Malacanang itong 18 Marines. At hindi daw magwawagi ang mga yan kasi hawak nila ang gobyernong yes, sindikato. Totoo naman yan eh. At ako naniniwala ako dyan. Kaya ganun na lang kakapal ang mukha ng gobyerno di Bangag. Kasi pwede nilang i-delay. Wala silang pakialam dahil kaya nilang lusutan. Investigahan na Remulla yan. Kaya dapat i-impeach na yung hayop na yan. Ngayon pa lang, I'm telling you, hindi na dapat pagtagal kayo yan. dyan sa Pilipinas, mag-file na kayo ng impeachment kay Remulla. Yes, at tama gamitin yan. nyo itong mga para hindi na rin magtagal sa sworn statement ng 18 Marines. Dyan sa ombudsman, secretary na yan, na, you know, hinayupak na yan, na malapit-lapit na rin yung gagong yan. Yes, sabay na yan. Kukuhain on the way ang sundo. I hope, itong mga bulate, mabagal din. Mukhang nabayaran na rin yung mga bulate. So, ayan na nga. Talaga namang pinagtatawanan lang pala nila Lisa sa Malacanang yung paglabas ng 18 Marines. Akalain mo yan? Wala silang katakot-takot. Kasi nga, kita nyo naman kung paano nila sinisira yung 18 na Marines. Tapos kung paano tumanggi, magalit-galitan yung mga pinangalanan nila. Kasi nga, kayang-kaya nilang lusutan. Ito nga, kay Boyeng Remulla pa lang, wala na, binasura na niya. Doon pa lang, samantalang kung iisipin nyo, tingnan nyo si Madriaga. Ang sama ng ng background ng taong yun, pero nila, parang iingatan pa raw nila para tumistigo kay BP Sara. Tapos itong 18 Marines, ganyan ang gagawin niya. Parang talagang naglolokohan na lang, parang nakakawala ng pag-asa. Pero sabi nga ni Atty. Baligod yung attorney ng 18 Marines, parang hindi talaga kami ganun na umaasa na magiging maayos tong case na to. Kasi nga, kay Remulla pa lang, wala ka nang aasahan, kita mo yan. Tapos kita mo ngayon, sila Terreredon. Basta yung mga pinangalanan, grabe ang mga tanggi at mga galit-galitan. Ako, ang kakapal ng mga pagmumuka. Kaya, sabi naman niya na kung ibasura man nila to ngayon, di ba sinabi na to dun sa press ko nung 18 Marines na kung hindi ngayon, di sa sunod na administration, tuloy-tuloy nating bubuhayin to. Tama naman talaga. Kaya yan, expected naman yan ang kapal ng mukha nila, no? Dahil sa ombudsman, secretary na yan. Na, yes, eto po itong Remulla na to eh. Hinayupak na yan, na malapit-lapit na rin yung gagong yes, malapit na yan. Sabay sila ni Bangag. I hope, itong mga bulate, mabagal din. Mukhang nabayaran na rin yung mga bulate. Baka may maleta rin yung mga bulate. Nabalitaan ko na sinabi daw, kahapon, sabi ni Lisa Tanas, tatawa talaga yan, lalo na si Lisa. Na pinagtatawanan lang daw ng Malacanang itong 18 Marines. Totoo yan. At Kasi hindi daw magwawagi ang lahat yan kasi hawak nila ang gobyernong sindikato. True. At ako naniniwala ako dyan. Kaya ganun na lang kakapal ang mukha ng gobyerno di Bangag. Kasi pwede nilang i-delay. Kaya ang ginagawa nila ngayon, talagang i-discredit itong 18 Marines na ito. Pero huwag kayong panginayaan. I hope itong mga Marines na ito, itong may... it's either Marines o police o kung ano pa man, lumabas kayo. Dahil hindi naman magtatagal yung Bangag na yun. Yes, mamamatay. Dahil sa Tanas, sa kanya palang Facebook page ay marami ng trolls na pumupuri sa kanyang bilat. Yung makahang niyang bilat. Okay? Na dapat yan ay panagutin. Sabi ko nga, kulang. Kahit dikdikin mo ng pinong-pino ang bilat ni sa Tanas. At ang huli ni Bangag. Kulang yan sa kabayaran ng pagdanakaw nila sa kaban ng bayan na dapat maisoli nila, mga kababayan. Maisoli at matapos na sila. Sa kanila ang mga ninakaw. Imagine mo, panahon ng tatay ni Bangag, hanggang ngayon, panibagong pagdanakaw. Grabe. Wala silang pakialam dahil kaya nilang lusutan. Ang gagawin nila, tulad nito, di ba? Whistleblowers, 18 Marines. Tulad ako, yung mga in-expose ko. Sige, i-minus natin yung sarili ko kasi vindicated na ako. Yes, kasi halos lahat naman ng nangyayari ngayon, yung mali-maletang yan, yung mga pera yan, ako ang unang nag-expose. Totoo yan. Alam na yan ninyo na nakafollow sa akin. So now, eto may mga bagong lumalabas na 18 Marines nga with compelling evidence, pictures, videos, sworn statement. Wala pa rin kayong gagawin. Bakit naman iimbestigahan na Remulla yan? Kaya dapat i-impeach na yung hayop na yan. Ngayon pa lang, I'm telling you, kayo dyan sa Pilipinas,
mag-file na kayo ng impeachment kay Remulla. At Ito, gamitin nyo tama yun, itong mga ebidensya sa sworn statement ng 18 Marines. Mhm. Look at Master Sergeant Goteza. Kawawa Diba? Ano ang naman. sabi dyan ni Lacson at Ngayon, Quezon? di alam kung Di ba nasaan siya. discredit nila yan? Then later on, nawala si Goteza. Nawala. At may mga lumabas na balita na itinago ni Tambaluslos. Nasa na si Goteza? Buhay pa ba si Goteza? Sana naman. Kung maraming mga Marines o mga military na naka-witness dito sa ginagawa ng sindikatong Marcos Jr., ng mga kongresista, ng mga senador, dito sa pagdi-deliver ng mali-malitang pera, lumabas na kayo. Only one life to explore o to live in this world. Mm. Patay kung patay, Yes, or ganun dapat. buhay Mm. na makamit natin ang kalayaan sa mga adik at sa mga bangag. True. Zaldico, please. Grabe na ang pakiusap Ito, kay Saldico, no? I hope lumabas Yes, ka uli. sana naman. You support these statements Mhm. ng iyong mga dating tao. Itodo mo Oo na. nga, oo. Tama To yan. redeem yourself. Dahil ko itong sinasabi, Mga tao diba? na lahat yun eh. Yung 18 na yun, grabe. ang dami. Mapapatawad ka ng taong bayan. Ibuhos mo na lahat. Total, papatayin ka na rin ng mga taong yan. Oo nga. Papatayin tayo pare-pareho. Itodo mo Diba? na. Ibuhos mo na lahat. Sa ngalan ng So ayun na nga, tama tong may point talaga yung sinasabi niya na ngayon pa lang dapat yung mga eto sila, yung basta yung mga tumatayo laban dito sa bangag na gobyerno na to, mag-file sila ng impeachment kay Boyeng Rimulya para hindi na rin to magtagal. Kahit pa ito susunduin na rin at magsasabay sila ni Bangag, dapat pa rin itong ma-impeach na sa lalong madaling panahon. Grabe to. Ngayong araw na to talagang yung ano niya, sabi pa nga niya ano daw naman, kung kasi inamin na niya na nakipag-usap nga siya sa ICC through Trillanes, sabi niya, ano daw naman, grabe, akalain mo yun? Tapos, para daw maproteksyonan lang yung mga testigo. Di ba nga, ang sabi niya kahit kailan ay hindi sila makikipag-cooperate dun sa ICC na yan at hindi sila nakikipag-communicate man lang. Tapos ngayon, ayan, di ba? Talagang niloloko na lang ang tao, kaya dapat ito rin talaga Rimulya na to, mawala na rin to. Tapos, eto nga, pinagtatawanan lang sa Malacanang nila Lisa, yung paglabas nun. Sa bagay, talaga namang tatawanan lang. Sa dami na kasi nang ginawa nila na talaga namang dapat wala na sila dyan, nalulusutan nila. Kasi nga, hindi naman kumikilos ang mga tao puro pisrali. Wala naman tinatawanan lang nila yung pisrali. Ginigipit lang nila. Kasi nga hawak pa rin nila ang military. Wala na tayong maasahan sa mga ganyan. Pero sabi nga nito, lumabas pa rin kayo, laban lang. Kasi isang beses lang tayong mabuhay. At least kung mategi man tayo, at least lumaban tayo. Hindi, parang may saysay kung ano't ano man ang mangyari. Wala namang ganun. Parang pag ginipit na nga yung iba, wala na O kaya naman, pag hindi magigipitin or babayaran, tapos na. Tapos ngayon, akala mo yung tatapang pa ng mga taong pinangalanan ng mga 18 Marines. Yung terror doon, tinan mo at ayaw na ayaw niyang, galit na galit siya doon kay Reverend, ano ba yun? Kalimutan ko yung pangalan nung sabi niya na hindi to allegation lang kasi may notary, may sign, tapos ipinail sa ombudsman. May allegation talaga, hindi basta-basta dapat baliwalain yung mga sinabi yung mga statement ng Marines. Galit na galit yung mga congressman na sangkot. Sabi nga niya, bakit gigil na gigil kayo? Bakit parang guilty na kaagad kayo? Ano ba naman na alamin natin yung katotohanan para maproteksyonan din yung mga sinasangkot kung talagang totoong wala naman kayong kinalaman, di ba? Sa mga kinikilos pa lang, ito si Erwin Tulfo, palibas at dalawa. Nung nasa Congress siya, may maleta siya at nung nasa Senate, may maleta rin. Kita mo, nagawa na siya ng resolution. Nabubulol. Para wag na daw pansinin, wag na raw i-hearing yung sa di ba parang, ba't takot kayo kung wala naman kayong tinatago? Di ba? Sasabihin nyo na parang kasinungaling. Kasinungaling yan, ba't hindi nyo harapin? Bakit ayaw nyong pag-usapan, di ba? Halatang-halata kayo ng mga tao. Talagang din discredit nyo lang talaga tong 18 na Marines na to para hindi kayo mabuking. Wala pala ba itong mga to hanggang kung matapos manibagag yung terminal niya at hindi nyo pansinin ngayon, bubuhayin to. Malupit din yung attorney Talagang sila nga talagang bumabakbak din siya sa social media kung ano, sumasagot siya.
Kahit pa kay Lacson, kahit pa sino, si Trillanes, talagang todo. Buo ang loob ng mga taong to. Pag ganyan ang mga tao, hindi nyo basta-basta masusukol. Kayo ang mapapahamak dyan kapag nasa katotohanan ang tao. Lalo na't ngayon, gising na gising ang mga tao. Talagang yung iba hindi lang makapalag kasi kailangan maghanap buhay. Paano ka nga naman magrarally kung wala kang pamasahe? Wala ka mang makakain kasi nga magugutom ka dun. Diba? Tapos wala namang nagpupondo kasi nga kusang loob yung mga rally para sa mga Duterte. Kasi hindi naman talaga sila hindi sila nagpaparally na gagastusan, hindi katulad nitong mga to. Malinis lumaban yung mga taong niyayari nitong nitong gobyerno to, samantalang sila sobrang dumi lumaban. Pero sabi nga, may kalalagyan tong mga to, kita mo naman. Kahit kahit nanganganib ang buhay nitong mga taong nagsasalita na to, tuloy lang. O yan talagang may mga paninindigan. Saka mahirap yung yung mga taong ganyan. At saka ito nga si Gutesa, kawawa naman hanggang ngayon na hindi pa rin nakikita. Sana naman ay buhay pa siya. So, tuloy-tuloy lang tayo. Pag pa rin natin tigilan to mga to. Kasi nga, kung hihinto tayo sa kakapuno sa kanila, wala. Lalong walang mangyayari. Kaya, tuloy-tuloy lang ang laban.